Welcome back sa Panahon TV at ngayong umaga po ay makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang para sagutin ang ilang katanungan natin kaugnay sa lagay ng panahon. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat, Jessie, at magandang umaga din sa'yo. Mr. Galang, nitong mga nakaraang araw ay meron nga pong pumasok na low pressure area sa bansa natin. At nakaranas din tayo ng maaraw at mainit na panahon. Ano po ba yung iba pang klase ng panahon na posible nating maranasan ngayong buwan ng Agosto? Ito pong buwan ng Agosto, ang iba't ibang inclement weather na pwede maka-apekto sa atin. Una po, itong southwest monsoon, yung habagat. Ito po yung karanasan nararanasan natin usually po dito sa western section ng ating bansa. Low pressure area naman po, ito po yung pinanggagalingan ng bagyo. Nagdadala rin po ito ng paulan. Tropical cyclone, kung saan ito po yung tinatawag natin na bagyo sa Tagalog. Intertropical convergence zone, ito po yung mahabang system na nakaka-apekto dito po sa Visayas at Mindanao area. Ito naman po monsoon trough, ito po yung weather system na nagkakaroon ng westerly component. Ridge of high pressure area, kapag po nagkaroon tayo ng ridge of high pressure area, ibig sabihin po maganda ang ating panahon, at easterlies naman, nakaka-apekto po ito dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Ito po yung hangin na nanggagaling dito sa may silangan. So yan po mga kababayan, narinig nga natin mula kay Mr. Galang na merong iba't ibang inclement weather, lalo na ngayong buwan ng Agosto, at makakaranas tayo ng mainit at maaraw na panahon, ganoon din yung mga pag-ulan. Mr. Galang, malapit na rin pong matapos ang buwan ng Agosto, pero isa pa lang ang pumapasok na bagyo sa bansa natin, at yan nga po si Typhoon Jose. Pero base sa climatological records ng Pag-asa, ay merong 3 hanggang 4 na bagyo sa bansa. Ito po ba ay posible nating maranasan bago matapos ang buwan, o posible rin na hindi na umabot sa ganitong average ang bilang? Sa ngayon po, maaaring hindi na tayo umabot sa 4 na bagyo. Mga 1 hanggang 2 na lamang po ang pwede nating asahan nitong buwan ng Agosto. So ayan nga mga kababayan, good news nga po yan dahil hindi na tayo aabot sa 3 hanggang 4 na bagyo. Meron na lamang 1 hanggang 2 bagyo na posible nga pumasok sa bansa natin. Mr. Galang, maibang usapan naman po tayo. Meron po nga lumabas na NOAA report, at ayon nga po dito, gaano po ba kababa yung posibilidad ng pagkakaroon ng El Nino phenomenon, at ano po ang magiging maaring epekto nito sa mga bagyo na alam naman natin is sa Pacific Ocean na nabubuo? Sa ngayon po, bumaba sa 65% ang tsansa na magkaroon ng El Nino, at papunta na po ito sa neutral condition. Ang ibig sabihin po nito, magkakaroon po tayo o babalik sa average normal na tropical cyclone ang pwedeng maranasan itong buwan ng Agosto. So ayan po mga kababayan, narinig nga po natin nag-decrease ng 65% ang probability ng El Nino, at patuloy po nating babantayan ang update katungkol nga dito sa El Nino phenomenon. Mr. Galang, para rin po magabayan natin ang ating maritime industry at syempre yung mga kababayan po nating mangingisda, meron po bang nakataas na gale warning ang Pag-asa? Sa ngayon po, wala po tayong nakataas na gale warning sa alimampung panig ng ating bansa, kaya safe pong pumalaot yung mga kababayan natin mangingisda. So good news nga po yan, kaya naman safe po ang pumalaot ngayong araw. Wala pong nakataas na gale warning mula sa Pag-asa. Mr. Galang, kagabi po ay nakaranas ang Metro Manila ng mga pag-ulan. Ganun din po ang pagkidlat at pagkulog. Ano po ba ang cause nito? At posible po ba itong magpatuloy sa mga susunod na oras base po sa inyong 5 AM weather forecast? Sa ngayon po, umiiral pa rin itong ridge dito, nakaka-apekto dito sa Luzon. Kaya asahan natin yung mga pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat. Maaari pa rin po maranasan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Usually po yan sa bandang hapon o sa gabi. So, fair weather conditions nga po ang aasahan natin ngayon dahil dito sa ridge of high pressure area na nakaka-apekto sa bansa natin, particular sa Luzon. Kaya po asahan lamang natin yung mga isolated cases of rain showers and thunderstorms, lalo na po yan sa hapon o gabi. Maraming salamat, Mr. Galang, at napakasama nga natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po ang mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Ito po ang Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid ng balita simula Lunes hanggang Linggo 5 to 5:30 ng umaga, at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. At ngayong umaga ko po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Good morning and have a great day ahead. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.